And there I find you in the mystery. In oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds and deep as waters. Your sovereign hand will be my guide. For faith may fail and fear surrounds me. Never fail, and you won't start now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating mga tahanan, patuloy nga po nating papurihan ang Diyos na banal. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your anxieties to Him because He cares for you. Kaya anuman po ang ating problema, anuman pong bagyo ang dumaan sa ating buhay, alalahanin po natin na ang Diyos ang bahala sa atin at ang Panginoon ay never natutulog. At patuloy nga po nating papurihan ng Diyos ngayong umaga. When you prayed every prayer that you know how to pray, just remember the Lord will hear, and the answer it's on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love, cast all of your cares on Him. You feel that the Lord has forgotten your need. Just remember that God is always working in ways you cannot see. Our God is able, He is mighty, He is faithful. He never sleeps, He
never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. For the last time, He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares. So rest in His love and cast all of your cares. So rest in His love and cast all of your cares on Him. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Samahan niyo nga po ako sa isang panalangin. Lord Heavenly Father, lumalapit po kami ngayong araw na ito, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga kasalanan namin, Lord God, sa naisip namin, Panginoon, sa nagawa namin, sa nasabi namin na hindi maganda, Panginoon, para sa iyo. Patawarin niyo po kami. Panginoon, linisin mo po ang aming isip, ang aming puso, at ihanda mo po ang aming sarili, Lord God. Ihanda mo po ang bawat isa sa amin sa araw na ito, sa pagsamba namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, maging ang mga aawit, ang mga magbabahagi ng iyong salita, Panginoon, at ang lahat ng sasamba sa iyo, Lord God, ng mga magulang, mga anak, Panginoon, ng mga kabataan, mga bata, maging mga matatanda, Lord God, ang lahat ng anak mo na magsasamba sa araw na ito, Panginoon, ihanda mo po kaming lahat. Ihanda mo po ang aming puso, Lord God, na may matutunan, Panginoon, at may mai-apply sa aming buhay. Panginoon, ikaw po, Lord God, ang dapat itaas. Banal na Espiritu, samahan niyo po kami. Wala po kaming magagawa kung malayo po kami sa inyo, Panginoon. At nagpapakumbaba po kami sa araw na ito, Lord God. Naway ikaw po, Panginoong Jesus, ang makita sa aming buhay. At inilalapit po namin ang bawat isa sa iyo, Panginoon. At ikaw lamang po ang maitaas sa araw na ito. Patuloy na ang lahat ng pagpupuri, Panginoon, ay marapat dapat na sa iyo lamang. Ito lamang po ang aming samot dalangin. We declare, Panginoon, the victory in this moment, Lord God, sa pagpupuri sa iyo. And we rebuke all the works of the enemy. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Magandang umaga po sa umagang ito. Bigyan po natin ng papuri ang Panginoon because He deserves all our praise. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory.
times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I found you waiting, and there I find release. So with all of my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. You are the peace. Let's all sing for the Lord. Hallelujah. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are alone that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. So with all of my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. for you alone, Lord. We praise you. Magandang araw po sa lahat. Tayo po ay patuloy na manalangin sa Panginoon. Heavenly Father, tunay ka nga po namin pinupuri sa araw na ito, Panginoon. Lord, today we declare that we are insufficient, Panginoon. Ang aming pagpupuri ay insufficient, Heavenly Father. Pero Lord, dahil po sa inyo, Panginoon, binuo niyo po, Panginoon, ang aming pagkatao, Panginoon. Heavenly Father, sa aming pong pagkukulang, Panginoon, Lord, kayo po ang nagbubuo, Heavenly Father, ng lahat ng mga bagay, Panginoon, na wala kami. Kaya, Panginoon, patuloy ka namin dinadakila. Patuloy ka namin, Panginoon, na itinataas sa aming mga harapan, Panginoon. Lord, patuloy ka namin itinataas sa aming pamilya, sa church, at sa bansang ito, Panginoon. Na kahit na, Panginoon, nagkakaroon ng maraming problema, ng pandemya, Panginoon, alam po namin, Heavenly Father, that you are above all things.
And Heavenly Father, you are sovereign, Panginoon. Alam mo ang lahat, Panginoon. And because of that, Heavenly Father, all we can do, Panginoon, is to worship you. Lord, ang amin lang pong magagawa ay kumanta, magsayaw, Panginoon, magpuri, Panginoon, sa inyong pangalan, Panginoon, dahil kayo ay dakila, Panginoon. Lord, dahil po kayo ay makapangyarihan, Heavenly Father. At higit sa lahat, Panginoon, kami po, Panginoon, ay inyong minahal, Panginoon. Lord, kahit na po hindi kami karapat-dapat, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa inyong pagmamahal, Panginoon. And so, Panginoon, ngayong araw na ito, gusto po namin ibalik, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa inyong pangalan lamang. Mabuti, Panginoon, ang inyong pangalan, Heavenly Father, makapangyarihan, Heavenly Father. We give you back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Mateo 16, verse 13 to 18. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta." Tinanong uli sila ni Jesus, "Ngunit para sa inyo, sino ako?" Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa inyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya." Sige po, samahan po ninyo ako sa isang panalangin at atin pong ipanalangin ng ating iglesia sa Tansa Cavite. Patuloy o Diyos na kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo dahil tunay na ikaw ang ulo ng iglesia. Patuloy o Diyos na kami ay susumamo sa iyo, lalo na Panginoon kami na nakulang sa kaalaman, Panginoon. Salamat dahil meron kaming Diyos at Panginoong Jesus na patuloy na tumutulong at gumagawa sa aming mga buhay. Lord God, dalangin namin Ama ang mga pastor sa Tansa, si Pastor Ray at maging si Pastor Walter. Inihiling ko o Diyos yung patuloy na pagsama mo sa kanila sa lahat ng bagay na kanilang paglilingkod. Tunay Panginoon, ang kanilang mga buhay ay tinalaga mo Panginoon para sa paglilingkod sa iyo. Kaya o Diyos, inihiling namin na patuloy mo silang bigyan ng kapangyarihan, patuloy na karunungan o Diyos, at patuloy Panginoon na pagmamahal Panginoon, lalo na sa iglesia. Dalangin namin o Diyos na pagkalooban mo sila ng spirito ng pagpapakumbaba, spirito ng pagpapasakop. Hayaan mo Panginoon na maghari sa kanila ang ganitong uri Panginoon ng spirito. Kaya o Diyos, kami ay nagpupuri, patuloy mong ilagay sa puso nila Panginoon ang patuloy na pagmamahalan at patuloy Panginoon na pag-iibigan. Igawad mo sa kanila Panginoon yung patuloy na kapangyarihan mo, lalo na sa katatagan Panginoon. Patuloy na pangunan mo ang kanilang mga buhay. Maging o Diyos sa mga manggagawa mo, Lord God, sa lugar na yon, nihiling ko rin Panginoon na patuloy mong igawad sa kanila ang iyong kapangyarihan. Lalong-lalo na o Diyos sa pagkakatawag mo sa kanila, alam ko na iba't iba Panginoon ang pagka-ministry na kanilang ginagalawan. Ang dalain ko Lord God, patuloy mo silang bigyan Lord ng karunungan, patuloy na kaalaman at kapuspusan Panginoon ng Espiritu Santo. Patuloy mo sila o Diyos na samahan sa lahat ng bagay na kanilang paglilingkod. Alam ko na meron silang kanya-kanyang bahagi na kaloob Panginoon para gamitin ito. Kaya o Diyos, hinihiling ko na pangulan po ang kanilang mga buhay,
Patuloy na ilagay mo rin sa puso nila ang pagpapasakop, Panginoon. Patuloy na papakumbaba, Panginoon, sa isa't isa. Kaya hiniling ko, Lord God, yung patuloy na pangunguna mo sa kanila. Gabayan mo sila, Panginoon, sa kanilang buhay paglilingkod, Panginoong Jesus. At gayon din, Lord God, sa mga gawain doon, alam ko, O God, na meron kang mga itinalaga para sa pagtuturo, Panginoon, sa pag-BBS, Bible study, Panginoon. Patuloy mo sila, Lord, na tulungan at ilagay sa puso nila, Panginoon, ang iyong karunungan, lalong-lalo na sa mga salita mo na patuloy, Panginoon, na magpapalakas sa mga tinuturuan nila. Kaya, O Diyos, samahan mo nga po sila, Panginoon, na magkaroon sila, Panginoon, ng pag-desire, Panginoon, para lamang sa ganitong paglilingkod. Kaya, O Diyos, pangunahan po, Panginoon, lalong-lalo na si Pastor Ray, Pastor Walter, lahat ng mga manggagawa doon, O Diyos, at sa lahat ng gawain na itinalaga mo sa bawat isa sa kanila. Maraming po salamat, Ama, sa umagang ito at sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Papuri po sa Diyos sa nakaraang pagdiriwang natin sa anibersaryo ng Blessed. Salamat po sa kabutihan ng Diyos at sa pagsama niya sa atin sa loob ng 30 taon. At salamat po sa nakibahagi at sumama sa pagdiriwang na ito. At ang papuri at kaluwalhatian ay sa Diyos po lamang. Ang tanong pa rin po pagkaraan ng 30 taon ay saan po tayo tutungo? Ano po ang ating susunod na gagawin? Yan po ay sasagutin din ng ating pong tema sa buwan ng October na walang iba kundi ang paglago dahil kasama natin ang Diyos. So ito pong ating talakayin ngayon. Unang-una po nais nating bahagi na kalooban ng Diyos yung ating paglago sa Panginoon. Sinabi po doon sa 2 Pedro, talatang 3:18, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Kaya po rito, tinatawagan po tayo ng Diyos na magpapatuloy tayo sa paglago. Hindi po tayo pwedeng huminto sa paglago. Ito po hindi kalooban ng Diyos kung tayo ititigil. Tuloy-tuloy lang po tayo hanggang marating natin yung ating patutunguhan. At binabanggit din po dito na ang paglago ay sa kagandahang loob lamang ng Diyos by grace. Kung paano po tayo naligtas sa biyaya lamang ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Gayon din po naman ang ating paglago sa buhay spiritual at maging po sa paglago pa sa bilang sa blessed ay sa biyaya lamang po ng Diyos. Siya ang nagpapalago. Bagamat may mga pastors, may mga mentors, may mga teachers na nagtuturo para po sila yung nag-aalaga. Pero sabi po sa banal na kasulatan, ang Diyos lamang po ang nagpapalago. Kaya walang sino man din po na pwedeng magmalaki sa paglago natin o kung ano na ang naabot natin. It is all by God's grace. At sabi rito, saan tayo lalago? Lumago tayo sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesus at tagapagligtas. Yun po ang pinakalayunin natin. Ito po yung ating misyon. Di po ba nasabi natin, nilalayon natin o gusto natin na turuan at akayin ang bawat isa na maging katulad ng ating Panginoong Jesus. Makilala pa ang Panginoong Jesus sa ating mga buhay at siya ay maging ating halimbawa sa lahat ng bagay. Kaya yung sinasabi rito pong pagkakilala sa Panginoong Hesus, hindi lamang po sa isipan, bagamat tama na dapat lumago tayo sa kaalaman tungkol sa Panginoong Hesus, kundi kailangan din tayong lumago sa pamumuhay. Dito po, maranasan pa natin ang ating Panginoong Hesus sa pamumuhay, sa kabanalan, at maging po sa paglilingkod na siya pong pinaka-mission natin. Kaya po sa isang mananampalatayang Kristiyano, ito po isang napakahalaga. Ano man yung ating patutunguhan o ginagawa, panalangin natin ito ay kalooban ng Diyos. Pero ang pinakamahalaga po ay yung
tayo ay nasa Panginoong Hesus. Kung kayo ay nag-aaral, ang pinakamahalaga po ay kayo po ay lumalago sa Panginoong Hesus na isang mag-aaral ng kung saan man kayo nag-aaral na lugar. Kung kayo po ay nag-aaral at saka nagpupurso ng isang edukasyon o isang profesyon, pagkatapos hindi naman kayo lumalago sa Panginoong Hesus, ay baliwala po ang inyo pong patutunguhan. Ngunit so ang malaga po yung paglago. Kaya pag kayo po ay nakatapos, halimbawa, kayo naging isang doktor, dapat ang masasabi ng Diyos, ito ang aking anak na lumalago sa pagkakilala sa Panginoong Hesus. Nagiging mas katulad pa siya ng Panginoong Hesus sa pamumuhay bilang isang doktor o bilang isang abogado o isang manggagawa o kahit na tayo isang nagtatrabaho sa bahay, mga nanay o ano man yung ating gawain. Ang pinakamahalaga po hindi yung ating ginagawa muna, kundi yung ating paglago na nagiging kagaya tayo ng Panginoong Hesus sa pamumuhay. So halimbawa po sa pagharap natin sa buhay na ito, kailangan po gaya ng ginawa ng Panginoong Hesus na talagang hinanap niya ang kalooban ng Ama at saka nananalangin po siya para malaman ang kalooban ng Diyos. Kung meron taong gumawa sa kanya ng masama, pinapatawad niya. Ganon din po din tayo sa mga pagdating ng pagsubok, kahirapan, ay talaga pong nilampasan niya yon at dapat ganon din tayo. At pag ganon na po tayo na ipapamuhay natin siya at yung ating paglilingkod ay kagaya niya, masasabi po natin lumalago tayo sa ating Panginoong Hesus. At ito po ang dalangin natin sa bawat isa. Ito po ang gusto nating tahakin sa buong buhay natin, to be conformed to the image of our Lord Jesus Christ. Sinasabi po sa Romans 8:29. Hindi po ba? Kaya po, nawa po ganyan mangyayari sa atin. Magiging mas kagaya tayo o kamukha tayo ng Panginoong Hesus habang tayo ay nabubuhay. Ang totoo nga po, may mga babala sa mga hindi lumalago. Kung matagal po kayo sa church o laking church kayo o sa CDC, pagkatapos wala namang nakitang bunga o paglago, ay meron pong warning mula po sa Hebreo, Banatang 6, 7 hanggang 8. Ang sabi po, sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan, ay sinisibula ng halaman at pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit kung ang damo at halamang matitinik ang tumubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at ito ay nanganganib pang sumpain ng Diyos at ito ay tutupukin sa apoy. So ibig sabihin po, kung tayo ay inalagaan, tayo po ay tinuruan, tayo po ay nakabasa ng Biblia, nag-memorize tayo ng mga talata, marami na tayong alam tungkol sa Panginoong Hesus. Pagkatapos wala namang nakikitang paglago, wala namang nakikitang pamumunga sa buhay natin, walang pagbabago, at nung tayo lumaki na ay parang katulad pa rin tayo ng mga tao sa mundo, sa mga hindi nakakilala sa Panginoong Hesus. Ang nakikita pa rin sa atin ay yung ating sarili at hindi ang Panginoong Hesus. Ang sabi po rito, walang kabuluhan. At pwede pa po tayo maparusahan kasi baka po nga walang buhay sa atin at wala ang Panginoong Hesus na naninirahan po sa atin. Kaya po muli ay dinadalangin natin sa pagpapatuloy po natin, tayo po ay lumago sa ating Panginoong Hesus sa kanyang biyaya. So ang tanong po, anong mga ilang bahagi sa buhay pananampalataya na binabanggit din sa banal na kasulatan na dapat tayo lumago? Una po, halimbawa sa unang Pedro pa rin, kabanatang 2, talatang 2 hanggang 3, sinabi po na gaya ng sanggol, kayo ay manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan, sapagkat sinasabi ng kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoong Hesus. Kaya po dito ang isang paglago na tinatawagan tayo ay yung paglago sa pananampalataya. Kasi po nagsimula tayo sa pananampalataya, tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa pananampalataya, at sabi rito na gaya ng sanggol ay nasain natin, marambik tayo sa salita ng Diyos, kaya po sinusulong po natin yung
devotion natin, yung ating family devotion at pag-aaral po ng banal na kasulatan sapagkat ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig at pagbabasa rin ng salita ng Diyos. At kung ninanasa natin di po ang salita ng Diyos ay tayo po ay lalago sa pananampalataya. Titibay pa ang ating pananampalataya at namang dumating na pagsubok, hindi pwedeng matalo ang pananampalataya na meron po tayo. At ito po ang kagustuhan din ng Diyos. Hindi po ba naalala niyo yung isang centurion na lumapit sa Panginoong Yesus at sinabi niya na yung kanyang alipin na may sakit? At nung sabi ng Panginoon napupuntahan sana yung kanyang alipin, sabi nung sundalo, hindi na niya kailangan pumunta. Sa pamagitan lamang ng salita ng Panginoong Yesus ay pwede nang gumaling. At sabi ng Panginoong Yesus na hindi pa siya nakakita ng ganong pananampalataya. Kaya kung po tayo po nagbabasa ng salita ng Diyos at tumitibay ang ating pananampalataya, ito po ay kagalakan sa ating Panginoong Yesus. Kaya po ito po isang nais nating panawagan na nawa po habang tayo tumatagal pa sa ating pananampalataya, lalo itong tumitibay, lumalakas at hindi pwedeng ikupo o talunin ng kalaban o ng anumang pagsubok sa buhay. Tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya. Tinatanaw natin hindi lamang yung mga bagay na nakikita, kundi yung mga bagay na hindi rin nakikita. Pangalawa, sinabi po, dapat din lalong-lalo na lumago tayo sa pag-ibig. Sabi po doon sa 2 Tesalonica, chapter 1, verse 3, ay ganito po, mga kapatid, tama lamang na kami laging magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo, sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananampalataya kay Kristo, inuulit po yung pananampalataya, at lalong nagiging maalab ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. So, pangalawa po rito binabanggit na napakahalaga din ay yung pagmamahalan natin. At dapat po, sabi rito, hindi lamang po yung parang mainit, kundi maalab talagang mainit na mainit. Ibig sabihin talagang lumalago na tayo sa pananampalataya. At ang paglago po natin sa pananampalataya at pag-ibig ay nagsisimula po sa pagmamahal natin sa Diyos. Kasi kung mahal natin ang Diyos, ay mamahalin natin ang ating kapwa. Kaya dalangin po natin na lalo tayong lalago sa pag-ibig sa Panginoong Diyos, gaya ng Panginoong Yesus na minahal niya ang Ama. At kung nagiging katulad tayo ng Panginoong Yesus, magiging maalab ang ating pag-ibig sa Diyos at sa Diyos Ama at sa kapwa. Kaya po itong ating panalangin, sapagkat sinasabi po sa banal na kasulatan, lalo na po sa huling araw, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. At ayaw po natin mangyari yun, kaya wag po tayong titigil sa pagkilala sa Panginoong Yesus at mahalin pa natin siya para ang ating pag-ibig ay hindi manlamig, kundi lalong maging mas mainit habang tayo tumatagal sa Panginoong Yesus. Naalala niyo po yung pagdaramdam ng Panginoong Yesus sa iglesia na sinabi niya doon sa iglesia sa Efeso, na yung kanilang pag-ibig ay hindi na kagaya ng dati. So, wag po natin gawin yun. Nawa po, panalangin natin, tayo lalong magiging mapagmahal sa Diyos. Pangatlo po yung pamumuhay natin na karapat-dapat sa Diyos at yung ating mga mabubuting gawa na ginagawa ay dapat din pong lumago at lalong dumami. Sabi po sa Kolosas, Kabanatang 1, talatang 10 at 11 ang ganito. Sa gayon, makakapamuhay na kayo na may karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Dinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Kaya dito po sinabi, lalago tayo pa sa sasagana pa sa mabubuting gawa. At araw-araw po, meron tayong mabubuting gawa na pwedeng gagawin para po sa Panginoon. Sa ating mga gawaing bahay, sa gawain sa church, sa gawain po sa pagtatrabaho. Lahat po ito iaalay natin sa Panginoong Yesus at
ang isipin natin ay yung mabuting gawa na magagawa natin at yung mabubuting gawa na pwede natin gawin sa ating kapwa. At nawa po sa pagpapatuloy natin, makita pa sa buhay natin ang mga gawaing ito. So hindi po ba pagdating ng araw, ito ang sinasabi ng tao sa atin na ang taong ito maraming magagandang ginawa, ang taong ito mabait, ang taong ito malapit sa Diyos. Yun po ang mga pinag-uusapan. Kaya po ang sabi po rito ng banal na kasulatan, lumago tayo at isipin pa natin yung mga mabubuting gawa na pwede nating magawa para sa Diyos at para sa kapwa at para po sa iglesia. At sabi niya, panalangin din niya na sa tulong ng dakilang kapangyarihan ng Diyos ay matiis natin na masaya at may pagtatyaga ang lahat ng bagay. Sa mga pinagdadaanan po natin sa buhay, magiging matyaga po tayo at matiisin. Kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, mga kahirapan man, huwag nating isipin na hindi tayo sinasamahan ng Diyos. Kasama pa rin po natin ang Diyos maging sa panahon po ng mga pagsubok, hindi po ba? Kaya yun yung nagiging nagpapatatag po sa atin na lagi nating isipin kahit sa sandali ng pagtityaga at pagtitiis ay hindi tayo iniiwan ng Diyos. Meron pong iba kasi inisip nila pag nagkasakit, nawala ng pera o kaya may problema, sabi pinabayaan ako ng Diyos. Hindi po. Kahit meron ditong ganitong mga bagay, tayo po ay sasamahan pa rin ng Diyos. Isa lang nga po ang medyo parang iniwan ng Diyos ng panahon ng kahirapan. At yun po ay, pero panandalian lamang yung ating Panginoong Yesus. Di po ba sinabi niya, bakit mo ako pinabayaan? Sabi niya sa Ama. Kasi nga po, humiwalay siya, nahiwalay sila dahil sa kasalanan. Ngunit panandalian lamang yun sapagkat ang Diyos Ama ay muling pinatunayan niya na hindi niya pinabayaan ang kanyang bugtong na anak pagkaraan ng 3 araw, muling binuhay sa sandaling panahon. So ganun din po tayo. Hindi tayo pababayaan ng ating Ama sa langit at sasamahan niya tayo at pagtatagumpayin niya tayo. At panghuli po, isa pa rin binabanggit na nabasa ko po ay dito sa 2 Korinto, kabanatang 10 hanggang 13. Ang sabi po rito, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring nagbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magpunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan, sa gayon lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos. So ito po yung isa pang paglago, yung paglago po natin sa pagkakaloob at pagtulong sa kapwa na isang, sabi rito, kabutihang loob natin sa ibang mga tao. So mga kapatid, isipin natin, sabi rito, ang nagbibigay ng binhing tinatanim at tinapay na nakakain at lahat po ng ating kinabubuhay, tinatanggap po nating mga pera, sa sweldo po natin ay galing lahat sa Diyos at pinapasagana niya tayo para tayo ay makatulong pa sa iba. At kaya po, nawa po lumago tayo sa pagkakaloob, sa pagbibigay sa mga nangangailangan, kung nangangailangan sila po. At tayo po ay, sabi rito, maraming mga tao magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na dadalhin ninyo. Tapos po may resulta pa. Sabi, ang pagtulong nyo ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad niyong pagbibigay sa kanila at sa lahat, ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo at dahil diyan magpupuri sila sa Diyos. Kaya sa ating pong paglago sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagkakaloob, sa pagbibigay po sa mga mabubuting gawa na ating ginagawa ay marami pang mga tao ang makakakilala sa Panginoong Yesus at malalaman nila ang tunay, ang mabuting balita ng pagliligtas. At sabi po rito, sila ay magpupuri sa Diyos at magpapasalamat sa Diyos na siyang pinakalayunin din po natin. Marami pang mga tao ang magbalik loob sa Diyos at lumago din sila at lumago lalo na sa pagpupuri, pagsamba at pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kaya ito po ang ating tahakin. Kaya muli po ulitin natin, lumago tayo sa pagkakilala sa Panginoong Yesus
Patuloy po tayong lumago at maging kamukha niya sa kabanalan at sa paglilingkod sa iba't ibang bahagi ng ating buhay, sa church, maging po sa mundo na ating ginagalawan. Sa mga bagay na ito, at pagkatapos po ay ang mga tao pararangalan nilang Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. At dahil po tayo ay nakitaan nila ng tunay na buhay na kagaya ng ating Panginoong Hesus. Ulitin po natin, sabi po sa 2 Pedro, talatang 3:18, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Mapaparangalan ng Diyos kung tayo po'y lumalago sa ating buhay pananampalataya. Muli po, pagpalain tayo ng Diyos. Ngayon po naman ay pupunta po tayo sa banal na hapunan. Tuon natin yung ating isip, ang ating puso sa Panginoong Hesus. At mananalangin na po tayo at magbabasa ng Biblia. Ihanda po natin yung ating inihandang mga bahagi, yung ating tinapay bilang pag-alala sa katawan ng Panginoong Hesus. At sa Diyos natin pong inihanda bilang nating inumin upang alalahanin natin ang Kanyang pagpapakasakit at kamatayan doon sa krus. Sige po, manalangin na po tayo. Bago po natin isagawa ang banal na hapunan, ay pakinggan po muna natin ang sinasabi sa Hebreo, Kabanatang 12, talatang 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Siya nagpasimula at siya rin ang nagtatapos at nagbibigay ng kaganapan sa ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Mga minamahal, kunin natin ang tinapay at manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po muli sa inyong pagpapakasakit, pagpapahirap para sa amin upang kami ay iligtas at bigyan ng pag-asa. At hindi po lamang yon, kayo'y naging aming halimbawa din sa panahon ng paghihirap, kung paano nyo po ito hinarap at pinagtagumpayan. So anumang paghihirap na aming dinaraanan at kalungkutan, dalangin po namin na ito ay aming malampasan sa inyong biyaya at sa kapangyarihan ng krus ng aming Panginoong Hesus. Mga minamahal, alalahanin po natin ang Panginoong Hesus sa mga sandaling ito sa pagkuha ng ating bahagi sa tinapay na ating inihanda. Kanin po natin ito bilang pag-alaala sa Panginoong Hesus at pagtupad sa banal na hapunan. Gayon din naman, matapos maghapunan, kinuha ng Panginoong Hesus ang saro at sinabi, ang sarong ito ang nagpapatibay ng bagong tipan, ng bagong kasunduan, na tayo ay magiging mga anak ng Diyos at ang Diyos ang kikilalanin nating Ama at nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya lang ang ating sasambahin, susundin at pagkakatiwalaan sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Sa pagkuha natin ng ating bahagi sa Diyos na ating inihanda at pakikiisa sa saro ng Panginoong Hesus, pinapahayag natin hindi lamang ang Kanyang pagtatagumpay sa kamatayan nang siya'y muling nabuhay na muli at sa pangako niyang siya'y muling babalik. Mga minamahal, tanggapin natin ang ating bahagi sa Diyos na ating inihanda. Sinasabi ng Panginoong Hesus na nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako at sana'y dumating ka na, Panginoong Hesus. Nawa'y makamtan ng lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesus. Amen. Pahayag, Kabanatang 22, talatang 20 at 21. Tunay ang Panginoong Hesus ang ating pag-asa. Siya ang ating kanlungan, siya ang ating kaligtasan, siya ating kalakasan, siya ang lahat sa ating buhay. He is our mighty fortress, deliverer, our Savior, our Lord, our shield, and our all. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesus. Amen.
Pahayag 7 verses 9 to 12. Ang mga nagtagumpay mula sa lahat ng bansa. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni naman. Sila'y mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Isinisigaw nila, "Ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero." Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatandang pinuno at ng 4 na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos, na nagsasabi, "Amen. Sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen." Sige po, magkakaroon na tayo ngayon ng huling panalangin at tanggapin po natin ang pagpapala mula sa Diyos. Manalangin po tayo. Salamat po, Diyos, kayo ang pinagmumula ng aming paglago, na kami maging katulad, kawangis ng aming Panginoong Hesus. At dalangin po namin na sa pamumuhay namin, sa araw-araw ay maipamuhay po namin ang aming Panginoong Hesus at sa aming paglilingkod ay makita ang buhay ng Panginoong Hesus sa amin. At masabi namin hindi na kami ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa amin. Panginoon, muli humingi po kami ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Huwag niyo po kami pagkulangin sa mga nagtatrabaho. Dalangin po namin, Panginoon, na matagpuan po nila ang tamang trabaho at sila po rin ay maging mapagkaloob para po sa iba't ibang gawain at pagtulong sa kapwa. Tulungan niyo kaming magmahalan at tumatag sa aming pananampalataya sa mga nanlamig sa kanila pong pag-ibig sa inyo at pagsunod sa inyo. Nawa muli niyo po itong painitin, magbalik loob sila sa inyo, sumamba po sila sa inyo. At sa mga nagpapatuloy naman sa inyong biyaya, Panginoon, dalangin po namin na matapos po namin ang amin pong lakbayin hanggang malubos ang aming kaligtasan. At ngayon, ang Diyos ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan, naway pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Purihin nawa si Kristo magpakailanman. Amen. At naway sa inyong lahat ang kagandahang loob ng Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless everyone. O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay, si Yahweh ang batong di matitibay. Minsan pa, O Panginoon, O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay, si Yahweh ang batong di matitibay. O purihin ka, O Diyos, purihin ka, O Diyos, sa awit ng tagumpay. Purihin ka, O Diyos, purihin kaya
Panginoon, aking kalakasan. Iniibig kitang tunay, si Yahweh ang batong di matitibay. We sing, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, sa awit ng tagumpay. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, Yahweh. Purihin ka, Yahweh. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sa awit ng tagumpay, Purihin ka, O Diyos,